Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan nagsimula na ang pang-anim na alon ng mga halimaw na binubuo ng mga second-order mutant. Kaya kusa ng kumilos si Linlan para lumaban dahil ang natira na lang sa ibang mga awaken na ginawa nilang pang-akit ay 3 tao kabilang si Yening, wika pa ni Linlan sa lahat na ibigay na nila ang kanilang buong makakaya para sa huling alon ng mga halimaw. Ipinangako din ni Linlan sa kanila Yening na kung makakaya raw nilang magtiis at lumaban hanggang sa dulo ay ipinapangako niya na kanya lang kukunin ang kanilang mga kagamitan o kayamanan at hahayaan niya sila na mabuhay. At siya na din ang bahala na haharap sa berserker na nasa peak ng second order at silang lahat ay sabay-sabay nilang atakihin ang natira. Itong mutant na inatake ni Linlan ay hindi niya ininda ang natanggap niya na suntok bagkus inangat lang niya ang kanyang sandata upang siya na naman ang umatake. At sa sandaling bumagsak na ang atake ng mutant ay mabilis itong naiwasan ni Linlan, mapapansin ng lupa kung saan tumama ang sandata ng mutant na ito ay nawasak. Pero nanlilisik ang mga mata nitong si Linlan na kanyang inangat ang kanyang paa upang kanyang tapusin ang buhay ng mutant na kanyang kaharap. Sa sandaling tumama ang malakas na sipa ni Linlan ay nawasak ang malaking espada ng mutant, at natatawa pang lumingon si Linlan sa kanyang likod dahil napansin niya na ang mutant ay susubok na kagatin siya. Pero hindi natuloy ang binabalak ng mutant dahil agad na ginamit ni Linlan ang kanyang blood barrier upang ito ang makagat ng mutant. Itong si Yening na hinarap ang scorpion mutant ay bahagya siyang lumingon sa kinaroroonan ni Linlan dahil napansin niya na ang babae na yun ay mayroong 2 class na strength at agility, mayroon din siyang speed boost, damage buff at pati na din ang tibay sa depensa, talagang mas mataas ng ilang antas ang lakas niya kumpara kay Commander Honggang na kanyang nakasalubong noon. At yun pa lang ang kakayahan na ipinakita ni Linlan sa ngayon, natitiyak niya na mayroon pa siyang nakatagong isa pang alas, kaya hindi siya maaring bigla-bigla na lang umatake. Nag-uusap din itong si Songgang at Linteng na sila na ang bahala na aabala sa Blood Butcher. Kapag napabagsak na ni Linlan ang berserker, tiyak na pupunta siya sa kanila at aagawin ang kanilang napatay. At kapag mangyari ang sandaling yun ay yun na ang maganda nilang pagkakataon upang umatake kay Linlan. Makikita si Linlan na matagumpay na niyang napabagsak ang kanyang nakaharap na mutant. Tama nga ang hinala ng dalawa dahil mabilis na pumunta sa kanilang kinaroroonan si Linlan upang agawin ang mutant na kanilang hinarap. Doon ay walang alinlangan na pinatay ni Linlan ang Butcher mutant na para sana sa dalawa, wika pa ni Linlan sa dalawa na huwag raw nila siyang gambalahin. Pero mapapansin itong si Songgang na seryoso ang kanyang tingin kay Linlan. Samantalang itong si Linteng ay agad niyang inatake si Linlan ng kanyang Spirit Flame Arrow. Upang hindi makaiwas si Linlan ay hinarang ni Songgang ang kanyang shield para buong-buo na tumama sa katawan ni Linlan ang pana ni Linteng. Si Yening nang kanyang nakita na gumawa na ng hakbang ang dalawa ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha. Hindi raw ito maganda dahil imposibleng basta-basta na lang mapasok si Linlan sa ganoon na bitag, sigurado na mayroon ng plano si Linlan para dito. At nang tumama na ang pana ni Linteng sa lugar kung nasaan si Linlan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. At nang nasaksihan ni Linteng kung ano talaga ang totoong nangyari ay kinakabahan siya na kanyang natanong na kung ayos lang raw ba ang kanyang brother Song. Dahil pala imbis na si Linlan ang tinamaan ng pana ay si Songgang ang tinamaan ng pana dahilan upang ito ay bumagsak na maging ang tumayo ay hindi na niya magawa. Natatawa din na sinabi ni Linlan sa dalawa na masyado raw silang tanga. Inaakala raw ba nila na hindi niya mahahalata ang kanilang binabalak? Sa isip-isip naman ni Yening na ang ginawa raw ni Linlan ay nagpalit sila ng pwesto ni Songgang, at natanong din niya na kung isa raw ba yung kakayahan na kayang ilipat ang damage. Doon ay inapakan ni Linlan si Songgang sa kanyang sikmura ng sobrang lakas, na maging si Linteng ay natakot sa kanilang sitwasyon dahil batid niya na dito na sila mamamatay. Kasunod nito ay itinuon ni Linlan ang kanyang atensyon kay Linteng upang ito na naman ang kanyang pahihirapan. At sa sandaling tumama sa sikmura ni Linteng ang malakas na suntok ni Linlan ay napabulwak siya ng maraming dugo sa kanyang bibig na namimilipit sa sobrang sakit. Hindi lang doon dahil inapakan din ni Linlan ang kanan na braso ni Linteng, at natatawa pang sinabi ni Linlan na magsisimula raw siya sa kanan na braso, kanya raw titingnan kung paano pa siya lalaban. Tinawag din ni Lan ang pansin ng kanyang mga tauhan, dahil siya na raw ang bahala na humarap sa golem, ang tangi na lang nilang gawin ay asikasuhin ang mga taong ito. Nang hinarap na ni Linlan ang golem ay makikita itong tauhan ni Linlan na kanyang itinutok ang malaking karayom sa mata ni Linteng upang kanyang tusukin ang mata nito. Habang ang isa naman ay hinawakan niya ang kamay ni Songgang para kanya itong pahirapan.
Kaya sumisigaw itong si Songgang na magmadali na silang patayin siya at kanya din pinapangako na kahit siya ay mamatay ay hindi niya sila mapapatawad. Samantalang itong si Yen Ying ay nagpanggap na kusa na raw siyang Sessuko at kunin ang mayroon siya basta huwag lang siyang pahirapan. Kaya tumawa ang lalaki sa ginawang kilos ng ating bida dahil matalino raw ang kanyang galaw. Pero ang utos ay utos, inutos kanina ng kanilang boss ay baliin ang kanyang kamay at paa kaya yun ang kanyang gagawin. Wika naman ni Yen Ying na sandali muna. Kung babaliin man lang ang kanyang kamay ay sana hayaan na kanya munang mailipat ang kanyang credit points. Sa kanya naman isip na ang susunod na lang na alon ng mga halimaw ang tangi niyang pagkakataon, kinakailangan raw niyang magtagal at magpatumpik-tumpik hanggang sa matapos ang ika-6 na alon ng halimaw. Habang abala sa pagpapaliwanag si Yen Ying ay nag-anunsyo ang system na matagumpay na raw na natapos ang ika-6 na alon, ang lahat ng kalahok ay maaaring bumoto kung papasok ba sila sa ika-7 alon o hindi, o ito na lang ang huli nilang laban. Dahil dito ang kanina na parang sisiw na si Yen Ying ay bigla na lang nagbago ang ugali nito at agad niyang pinatay ang lalaki na tauhan ni Lin Lan, sa kanyang isip-isip na ngayon daw ay panahon na niya upang siya ay kumilos. Sabay hiniling niya sa system na siya ay magpatuloy sa ika-3 alon sa maximum difficulty, naisip din ni Yen Ying na hindi raw ito alam ng karamihan na kapag pinili ang maximum difficulty ay hindi na kinakailangan ng majority vote at kusa na lang magpatuloy ang dungeon. Dahil dito ay muling nag-notify ang system na ang isa raw na kalahok ay pinili na sila ay magpatuloy sa susunod na alon, kaya maghanda sila sa ika-7 alon na ang maximum difficulty. Ang 3 tauhan ni Lin Lan ay masyadong nagulat sa kanilang mga nalaman na papasok na naman sila sa susunod na alon, sinabi raw sa kanila kanina ng kanilang boss na aalis sila kaagad matapos nilang makuha ang loot sa ika-6 na alon, ano raw ba talaga ang nangyari dahil kinakailangan ng 70% boto para magdesisyon na magpatuloy. Narinig din nila na ang ika-7 alon ay mayroong mga mutated na mga halimaw na nasa peak ng 3rd order, kahit ang kanilang boss ay hindi kayang harapin ang mga iyon. Si Songgang ay natawa na lang sa mga nangyari, wika pa niya sa mga tauhan ni Lin Lan na sila raw ay mga walang hiya, dapat mamatay silang lahat at sama-sama silang mamatay dito. Maging itong si Lin Lan ay hindi din makapaniwala sa kanyang mga nalaman na kanyang sinigawan si Songgang na kung ano raw ba ang kanyang ginawa. Kaya tumakbo ng mabilis si Lin Lan kung saan nakahandusay si Songgang para kanya na itong patayin. Ngunit napatigil sa kanyang binabalak si Lin Lan na patayin si Songgang nang bigla na lang lumitaw ang 3rd order mutant galing sa ilalim ng lupa. Dahil dito ay wala na lang ibang nagawa si Lin Lan kung hindi tumigil siya sa kanyang pagtakbo dahil nakaharang sa pagitan nila Songgang ang 3rd order mutant. Si Lin Teng ay bigla na lang namatay ang lalaki. Dahil inatake ito ni Yen Ying gamit ang kanyang telekinesis. Maging ang lalaki na nasa harapan ni Songgang ay pinatay din ni Yen Ying sa isang atake na ikinabigla ni Songgang ang nangyari at napatanong kung sino ang pumatay sa lalaki. Sa kanilang itaas ay tinawag ni Yen Ying ang pangalan ng dalawa at nagtanong na kung naririnig raw ba nila siya. Kung makakaya pa nilang gumalaw ay tumakbo na sila ng malayo hanggang sa kanilang makakaya. Sa utos ni Yen Ying ay agad na binuhat ni Lin Teng si Songgang upang makatakas sa 3rd order mutant na sobrang lapit na sa kanila, at nasabi din ni Songgang na mayroon pa raw silang tsansa na mabuhay dahil nandito pa si Yen Ying. Habang kinuha ni Yen Ying ang kanyang espada sa inventory ay sinabi niya kay Lin Lan na malamang hindi pa daw niya ito alam na ang 3rd order mutant ay mayroong sariling katalinuhan. Sila ay iba kumpara sa ordinaryong halimaw. Kapag nahuli siya ng halimaw sa kamay nito ay madali na lang sa halimaw na ubusin ang isang grupo. Makikita si Lin Lan na nakatayo sa harapan ng dambuhalang 3rd order mutant na takot at hindi na alam kung ano ang kanyang gawin. Lumingon din siya sa isa niyang tauhan na malapit nang mamatay upang kanyang gamitin ang kanyang abilidad na position swap. Dahil dito ay agad siyang nag-teleport kung nasaan nakahandusay ang kanyang tauhan at iyon ang tinamaan ng atake ng mutant. Si Yen Ying na nasa itaas na pinapanood si Lin Lan na masyadong nahihirapan ay kanyang sinabi na alam raw niya na mayroon abilidad si Lin Lan na damage transfer ability pero sa ganito kalayo kung nasaan siya ngayon ay hindi siya maabot ng range ng kanyang abilidad dahil mayroon itong limitasyon. Nang paglingon ni Lin Lan sa kanyang likod ay doon napansin niya na umatake na naman sa kanya ang 3rd order mutant. At upang iwasan ang atake ng mutant ay tumalon siya ng mataas. Ngunit hindi pa rin yun sapat dahil tinamaan pa rin siya ng atake ng halimaw, dahilan upang siya ay napabulwak ng dugo. Sa sandaling napansin ni Yen Ying na lubos nang napinsala si Yen Ying ay agad na siyang kumilos dahil ito na raw ang kanyang pagkakataon. Kasunod nito ay ginamit ni Yen Ying ang kanyang Sword Tempest para tapusin na ang buhay ng 3rd order mutant.
Si Linlan na walang kaalam-alam na kay Yening pala nanggaling ang atake ay masyado siyang nabigla dahil kakaiba raw ang atake na ito kumpara sa Third Order Mutant, huwag raw nilang sabihin na mayroon pang ibang Third Order Awakened dito maliban sa kanya. At sa mga sumunod na mga nangyari ay nagimbal si Linlan dahil ang katawan ng Third Order Mutant ay nagkapira-piraso sa maraming bilang. Habang hindi maalis ang tingin ni Linlan sa kanyang itaas ay nasabi niya na napakalawak raw ng radius ng pagsabog, maging siya ay nakulong dito sa ibaba. Matapos patayin ni Yening ang Third Order Mutant ay nag-anunsyo ang system na ang Death Factory ay matagumpay ng nalinis, sila ay aalis na sa dungeon sa loob ng 5 minuto. Makikita si Yening na kanyang pinanood na hindi pa rin humuhupa ang makapal na usok dulot ng kanyang atake. Itong dalawa ay hindi makapaniwala dahil sa pamamagitan lang ng isang atake ni Yening ay matagumpay niyang natalo ang Third Order Mutant, at natanong din nila na kung si Yening raw ba ay nasa antas na ng Mid-Third Order Awaken. Naging seryoso naman itong si Yening dahil napansin niya na mayroon pang life signal sa ibaba, kaya natanong niya na kung buhay pa rin daw ba ngayon si Linlan. Kaya agad na inihagis ni Yening ang kanyang punyal na ginamitan niya ng Psychic Detection Telekinesis. Doon ay kanyang nakumpirma na si Linlan ay magpasa hanggang ngayon ay buhay pa pero nagkaroon ng pinsala. At nagulat si Linlan dahil nang pagtingin niya sa itaas ay sumambulat ang punyal ni Yening na papalapit na sa kanya. Kaya lumabas ang pawis sa kanyang mukha na kung kanino raw ba nanggaling itong dagger, huwag raw nilang sabihin na si Yening ang may gawa ng malakas na atake kanina. Nasabi din ni Yening na ngayon ay buhay pa si Linlan at mayroon din siyang suot na protective gear, sa ngayon ay siya na mismo ang tatapos sa buhay ng babae na ito. Nang sobrang lapit na ang punyal ni Yening kay Linlan ay sakto na nagawang ma-activate ni Linlan ang kanyang protective gear. At sa isip-isip ni Yening na hindi raw tumagos ang kanyang punyal, kaya kung ganoon ay kanya na lang bubutasin ang protective gear nitong babae. Nang bahagyang tumigil ang punyal sa pagsira sa protective gear ay bahagyang nakahinga ng maluwag si Linlan, at nagpasalamat din siya dahil mabuti na lang raw ay ginastos niya ang malaki niyang pera para sa A-rank passive item na kanyang ginagamit. Dahil hindi nagawang napatay ni Yening si Linlan ay kusa na siyang lumapit, at sa kanyang sarili na mukhang hindi raw sapat ang telekinesis, pero sa lagay ng babae na ito ngayon ay sobrang hina na niya, wala na siyang lakas para lumaban, kaya kinakailangan na siya na mismo ang humarap sa babae na ito. Habang papalapit si Yening ay nagtanong sa kanya si Linlan na kung si Yening raw ba ang may gawa sa malaking pagsabog kanina, tinatago lang raw ba niya ang totoo niyang antas na Third Order Awaken. Sa sandaling hinampas ni Yening si Linlan ng kanyang espada ay nagulat ang ating bida dahil hindi niya ito tinamaan dulot ng protective barrier na nakapalibot kay Linlan. Dahil dito ay seryoso na sinabihan ni Linlan si Yening na kung gusto raw niya siyang patayin ay patayin na niya agad, bakit sinusubukan pa ni Yening na ipahiya siya? Nabigla naman si Yening sa sinabi ni Linlan, inaakala raw ba ng babae na ito na pinapahiya lang niya siya ngayon? Marahil raw ba na hindi alam ng babae na ito na mayroong barrier ang nagproprotekta sa kanya sa huli niyang atake. Dahil dito ay napangiti na lang si Yening, dahil mas natatakot ang babae na ito sa pagpapahiya kaysa sa kamatayan, mas mapapadali raw ang kanyang mga plano para sa babaeng ito. Alam raw niya kung ano ang maruming taktik para sa mga ganitong bagay at makukuha din niya ang kanyang gusto, kaya paglalaroan niya ngayon ang babae na ito. Doon ay agad na hinawakan ni Yening ang mukha ni Linlan na nagtanong na kung gusto na raw ba niya ng kamatayan, dapat naisip na niya ito kanina bago niya pinaglalaroan ang buhay ng iba. Pero sinigawan lang ni Linlan si Yening na isa raw siyang bastos, ano raw ba ang kanyang binabalak? Nakangiti na tumugon si Yening na kung hindi na raw ba niya makakaya, kahit hindi pa niya sinimulan kung ano ang kanyang ipaparamdam, tanong naman ni Linlan na kung ano raw ba ang kinakailangan niyang gawin upang bigyan siya ni Yening ng mabilis na kamatayan. Sumagot si Yening na madali lang gaya ng gusto niyang ipinapagawa sa kanila. Iyon ay ibigay ni Linlan ang lahat niyang gear items at ang bawat credit points na mayroon siya, at bibigyan niya siya ng mabilis na kamatayan. At napasigaw si Linlan dahil hinawakan ni Yening ang kanyang makinis na hita, wika pa sa kanya ni Yening na kung hindi raw ibigay ni Linlan ang mga kagamitan at credit na mayroon siya ay tiyak mawawasak ang kanyang iniingatan na butas. Sa ilang sandali ay matagumpay nang nakuha ni Yening ang mga equipment at mga credit points na mayroon si Linlan. At napamura si Yening dahil masyado raw maraming loot ang babae na ito, talagang pinakamabilis raw na paraan para kumita ng pera ang panglulot sa mga tao. Samantalang itong si Linlan ay kanyang sinabi sa ating bida na nakuha na raw niya ang mayroon siya.
Ngunit ngumiti lang si Yening na kanyang hinawakan ang kamay ng dalaga dahil hindi pa niya nakuha ang lahat. At kasunod nito ay sinimulan na ni Yening ang pinaka-romantic na panglulot kay Linlan.